Alam nyo, ang daming naguguluhan dyan sa bank transaction na inisip nila na kapag marami kang bank transaction, lalo na kung mahabang panahon na yung bank account na inopen mo, marami ka ng pera at marami kang nakulimbat. Hindi ganun yun. Ganito kasi, pag nag-open ka ng bank account, di ba may initial deposit ka doon. So, yung initial mo, for example, 50,000 pesos yung initial deposit mo. Okay? Deposit mo. And then, dyan sa transaction, dyan kasi sa record ng bank account mo, may nakalagay na credit at saka debit. Lahat yan may oras, seconds, day, and dates, and year. Lahat yan pati minuto, seconds dyan naka-record. So, nire-record nila yung flows ng pera mo, yung pumasok at lumabas. Pag sinabing credit, ibig sabihin pumasok in. Pag sinabing debit, ibig sabihin out, palabas, okay? So, bawat tagpasok ka, yung 50,000 mo, pinasok mo, credit yon. So, isang transaction mo na yon. I-withdraw mo yon, and then, pagka-withdraw mo, after 1 hour, ibalik mo ulit siya. Dun sa transaction mo, may withdrawals ka. So, nag-debit. So, debited 50,000 dun sa transaction mo. And then, pinasok mo after 1 hour, pupunta naman siya sa credit. So, credited 50,000. Tapos, nakalagay yung oras, petsa, doon. And then, withdraw mo siya ulit after 4 hours. Tapos, diyon, meron na naman doon nakalagay, debited from your account. O, kung magkano yung withdraw mo. So, magde-debit siya. Transaction mo ulit yun. So, tuwing nagwi-withdraw, nagpapasok, nagwi-withdraw, nagpapasok, nagwi-withdraw, nagpapasok ka, yun yung magiging flows nung bank records mo. Yun yung mga transaction na lumabas. Pero, hindi dumami yung pera mo kasi same nga lang yung perang kinukuha mo doon eh. Doon sa initial deposit mo na 50,000, yun ang withdraw mo, pinasok mo, withdraw mo, pinasok mo, withdraw mo, pinasok mo. So, hindi talaga dumami yung pera mo, kundi yung transactions lang ang dumami doon. Yung debit and credit flows mo, yun ang dumami. Pero hindi dumami yung pera mo. Simple lang na ganun yun. Kaya huwag kayong nag-iisip na kapag maraming transactions, bank transactions doon sa bank records niya, marami siyang pera. Kasi ako, konti lang yung pera ko, pero ang dami ko kasi mga transactions kasi may papasok, ilalabas ko pag may humiram, ibabalik ko na naman pag nagbayad, tapos ganyan na naman, may hihiram na naman, ilalabas ko na naman, itatransfer, ganyan kasi, eto may dalawa kong account, example ko to. Itong dalawang account ko, same bank, may savings saka current, okay? So, ang ginagawa ko, pag kinapos ako ng pera, kukuha ako sa savings, i-transfer ko sa current account. May transaction na ako. And then, kapag ito namang current account, may pumasok na naman na pera dito, nagaling sa iba, na nagbayad sa akin, ang gagawin ko, ibalik ko siya doon sa savings. O ibalik ko siya, tatransfer ko siya doon ulit. So, may transaction ako. And then, may humiram na naman ulit. So, ang gagawin ko, doon sa current, ako kukuha. Kapos yun, so kukuha ako dito sa savings na naman. Ipupunta ko ngayon doon sa current. Tapos doon sa current na yon, doon ako magta-transfer papunta doon sa pagpapahiraman ko. And then kapag binalik nila doon sa current, ipupunta ko ulit siya sa savings ko. So, ganun yung nangyayari. Ang dami niyang transaction, pababa yung records ko, ang dami, humaba siya ng humaba. Pero same pera lang yun. Walang dumami, walang nadagdag doon. Ganun ang bank transaction. Kaya huwag niyo isipin na pag maraming bank transactions, mayaman yung tao. Hindi mayaman yung transactions lang ang yumaman. Yung credit and debit lang yung humaba doon, pero yung pera hindi lumaki.
Okay? Kaya kayong mga tanga, keep it up. Magpakatanga pa rin kayo.